nga ba napakahalaga ng prayer para sa atin? Kung mahalaga ito, bakit maraming mga tao ang nagbabaliwala nito? At marahil isa ka dun. At ilan sa mga dahilan nito ay marahil nawawalan ng tayo ng pananampalataya sa Diyos. Marahil hindi naman sinasagot ang mga panalangin mo. Marahil ang dahilan mo naman ay hindi mo naman nakikita yung kinakausap mo. Kaya hindi ka nananalangin. At ang pinakamalala pa rito ay marahil tinatamad tayong manalangin. Tinatamad tayo na bigyang panahon ng Diyos para kausapin natin siya. Kung bakit napakahalaga ng prayer, sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagturo nito sa kanyang mga alagad kung paano sila manalangin. Hindi niya itinuro kung paano sila mangaral o gumawa ng outline upang ipangaral, kundi kung paano sila dapat manalangin. At mababasa natin sa Matthew chapter 6 verse 9, sinabi ni Jesus, "Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo." Ito'y mahalaga na sa ating paglapit sa Diyos, we need to recognize of who God is. Sinabi ni Jesus, "Ama naming na nasa langit ka," sapagkat merong silang ugnayan as a father and son. Kaya rin tayo nakakatawag na Ama, sapagkat meron din tayong ugnayan sa Kanya, sapagkat tayo'y Kanyang mga anak. This is very important na kilalanin natin kung sino nga ang ating sinasamba, sapagkat maraming mga tao na may relihiyon ang nananalangin rin pero hindi sa totoo o tunay na buhay na Diyos. Oo, maaaring sila'y sincere sa kanilang prayer, but they are sincerely wrong. And that's the problem. At kung mapapansin natin dito, sinabi ni Jesus, "Magsidalangin nga kayo ng ganito." Hindi niya sinabi na gayahin niyo nga ito. Ibig sabihin, ang panalangin itinuro ng ating Panginoong Jesus is only a pattern and not necessarily na i-memorize ito at ito lagi ang babanggitin mo sa iyong prayer. Sa Matthew chapter 6 verse 7, may babala ang ating Panginoong Hesus patungkol dito. At ito ang kanyang pagkasabi sa verse 7, "At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila." Ang Diyos ay nakatingin sa ating puso kapag tayo'y nananalangin kung ano talaga ang ating motibo o mga ninanais sa buhay. Ang Diyos ay seryoso sa atin, kaya dapat maging seryoso rin tayo sa Kanya. True prayer comes from the heart and not recital of the same words.
Nais ng Diyos na maging persistent tayo sa prayer at hindi maging repetitious o paulit-ulit ang ating prayer. Ano nga ba ang pinagkaiba ng repetitious prayer sa persistent prayer? Ang repetitious prayer is recital of the same words. Ibig sabihin, kahit wala sa puso ang pananalangin mo, nabibigkas natin ito without sincerity. Ganyan ka ba manalangin? So ano naman ang persistent prayer? Ang persistent prayer, ibig sabihin, we come before God many times with the same request. Hindi ibig sabihin na marami o mahaba ang ating prayers ay pakikinggan tayo ng Diyos. Kung ang prayer ay itinuro ng ating Panginoong Hesus, ibig sabihin ito'y napakahalaga para sa atin. At para sa iyong kaalaman, prayer is the only way we can talk to God. Hindi mo na kailangan dito ng data or Wi-Fi. It is wireless and it's free. Prayer is our communion with God. Ang prayer is two-way communication. We speak to God and at the same time, we let God speak to us. Alam mo bang sa pamamagitan ng prayer, mas nagiging close tayo sa Diyos? Tayo nagkakaroon ng intimate relationship with God. At tatandaan natin that God answers through prayer. Ang sabi nga sa Jeremiah chapter 33 verse 3, "Call unto me and I will answer you." Totoong ang Diyos ay tumutugon sa pamamagitan ng panalangin. Ilan sa mga patotoo ko nito ay ang pagpapagaling ng Diyos sa mga may sakit sa pamamagitan ko. Meron akong ipinanalangin
nangyari ito? Nangyari ito sapagkat kami ay nananalangin may pananampalataya na ang Diyos ay buhay dumirinig na mga panalangin ng kanyang mga anak. Ano kaya ang pakiramdam kapag tinutugon ka ni Lord sa iyong mga panalangin? Of course, para sa akin, ito'y isang kagalakan na maranasan mo kung papaano kumikilos ang Diyos sa iyong buhay at kung ano ang kaya pa niyang gawin beyond your imagination. Ilan lang yan sa mga patutuo ko na kung iisa-isahin ko pa ang lahat ng ginawa ng Diyos, ay tatagal tayo. Kaya tandaan mo ito. God speaks to those who take time to listen, and He listens to those who take time to pray. Nais mo bang maranasan kung ano ang kaya niyang gawin sa buhay mo? Manalangin ka sa Kanya at makikita mo ang mga kamangha-manghang magagawa niya sa buhay mo. Sa ating pananalangin sa Diyos, dito natin makikita ang unti-unting pagbabago ng ating buhay, ang masiyahan sa mga bagay na meron tayo, at ang tunay na kagalakan sapagkat pangako niya na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. Isipin mo na lang ito. Binigyan tayo ng Diyos ng 24 hours a day. Hindi ba't nakakahiya sa Kanya na hindi man lang natin siya mabigyan ng panahong makausap na kahit isang oras man lamang sa bawat araw na lumilipas? Aminin man natin sa hindi, marami sa atin ang nananalangin lang o lumalapit lang sa Diyos kapag meron silang mahigpit na pangangailangan o nasa bingit na sila ng kamatayan. At tatandaan natin na ang prayer ay isang opportunity na magagawa natin habang tayo'y nabubuhay. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaibigan, mahalaga ba ang prayer para sa iyo? Kung na-realize mo ngayon na mahalaga pala ang prayer, why don't you pray right now at humingi ka ng kapatawaran sa Diyos sa pagbabaliwala mong kausapin siya sa bawat araw?